Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hindi nagtagal ay nasa bahay na sila ni Mang Isidro. Nakatayo ang hindi kalakihang bahay nito sa gitna ng pataniman ng melon. Ipinakilala siya ni Robert sa matandang lalaki. Sinulyapan niya ang maliliit pang bunga ng melon. Hindi ho ba nakakapekto sa mga bagong sibol na bunga ang malimit na pagsama ng panahon nitong mga huling araw, Mang Isidro? Tanong niya matapos siya nitong bigyan ng kaunting detalye tungkol sa mga pananim. Hindi maiiwasan yun ading, sagot nito. At wala tayong magagawa kung kalikasan ng kalaban. Tumatabang ang melon kapag ganitong inaabot ng ulan. Ang mga bulaklak naman ng kalamansi ay nahuhulog. Pero nitong nakalipas na 2 taon ay maganda ang ani ng mga tabako. Kung nasasalantaman ang mga prutas, ay napagtatakpan naman ang kinikita ng tabako. Ano ho ang ibig ninyo sabihin? Paano hong kikita ang kakaunting tabakong tanim? Kunot noong tinitigan siya na matandang kapatas na tila ba ipinagtataka nitong wala siyang alam doon. May palagay akong hindi alam ni Carmela ang tungkol sa plantasyong binili ni Mayor Quintina bago ito mamatay, Manong. Salo ni Robert. Nakasandal ito sa hood ng jeep. Si Andrea ay nasa gitna ng taniman at pinaglalaroan ang ilang maliliit na bunga ng melon. 6 na buwan bago mamatay ang lolo mo, ay nabili nito ang karatig na lupain. Paliwanag ni Mang Isidro. Pero sa halip na prutas ang ipapunla, ay nagpatanim ng tabako ang papa mo. 7 hektarya rin ang dadagdag sa dating tabakuhan. Hindi niya alam yun. Bagamat iyon ang talagang produkto sa norte, ang pagkakaalam niya ay hindi nagko-concentrate ang lolo at papa niya sa pagtatanim ng tabako dahil sa dami ng kompetisyon. Kung may tabako man silang tanima, ay alternate crop na lang at inaangkat ng ilang mangangalakal sa bayan ding iyon. At maganda ang naging resulta ading, patuloy ni Mang Isidro. Katunayan ay may mga tauhang dadagdaga at nitong nakalipas na taon ay may nakausap na middleman si Mrs. Librado. Inilibot niya sa plantasyon. Gusto kong makita ang plantasyon, Manong, aniya, at nagpatiunan ng sumakay sa jeep. Hindi kalayuan doon ang pataniman ng tabako. Namangha siya nang makita ang lawak ng plantasyon. Ang huling pagkakataong nakita niya ang kapirasong pataniman nila ng tabako ay bago siya nagtungo sa Amerika upang mag-practice sa kursong tinapos. Nasa pataniman lagi ang papa niya at marahil ay nagplano ito ng palawakin ang tabakuhan. Sa buong panahon na nasa Amerika siya, ay nakaligtaang banggitin iyon ng mga magulang sa kanya. Hindi naman niya kayang sisihin ang ama. Siya at ang mama niya ay hindi nagpakita ng interes sa farm. Ang mama niya ay abala sa trabaho nito sa supermarket. Years ago, ang mama niya ay na-promote bilang Assistant Vice President ng chain of supermarkets sa pinagtatrabuhan nito. Makalipas pa ang 5 minuto, ay nagpaalam na sila kay Manong Isidro at muling sumakay sa jeep. Matagal siyang nanatiling tahimik at itinuon ng paningin sa dinadaanang naglalakihang mga dahon ng tabako.
Saan mo gustong magtungo? Tanong ni Robert at inalis ang katahimikan na namagitan sa kanila. Hindi ko alam tungkol sa plantasyon, Robert. Wika niya na nagpipigil ng galit. Kung ang pagbabasihan ko ay ang sinabi ni Mang Isidro, wala ako dapat na nababasang lugi sa financial report na ibinigay mo sa akin. There is something wrong with the financial report. Carmela, naiilang nitong sabi. Nakita mo naman yung libro, di ba? May nakita ka bang hindi dapat na... Wala! Pabagsak niya ang sagot. Pero narinig mo sinabi ni Mang Isidro, kung nasasalantama ng mga prutas, ay na-offset naman ang kinikita ng tabako. Normal lang na hindi magkakapareho ang kinikita ng farm. Pero hindi iyon babagsak sa halos kalahating porsyentong kawalan. Pagkuway, dahan-dahang ikinalma ang sarili. Ibinunto niya ang pagdududa at inis kay Robert. Pero bakit hindi? Ito ang gumawa ng libro. Narinig ni Carmela ang pag-alis na kung anong bara sa lalamunan nito. Nilingaan dinadaan nilang tabakuhan niya. She hired me, Carmela. She's my employer. Isa pa, nagsisimula pala naman tabakuhan niya. Paliwanag nito na tila ba naisatinig na niya kung ano ang laman ng isip niya. Gayunman, ang may papayo ko ay mag-usap kayo ni Miss Librado. Salamat, Robert, ha? Wiga niya sa mababang tono kasabay ng pagtango. Iyon nga ang gusto kong gawin, duktong niya. She wanted to say she was sorry for taking it out on him. Pero walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil para na rin itong inamin sa kanya na hindi tama ang nasa libro. Kahit na nga ba hindi siya ang employer nito kundi si Mrs. Librado, indirectly, he was responsible. Pero hindi naman niya kayang akusahan ng lalaki. Wala itong inamin at wala pa rin siyang napapatunayan. Isinandal niya ang sarili sa upuan ng jeep. Nadaragdagan ang suliranin niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pakipag-usap. Hindi siya naturuan kapag nasa ganun sitwasyon. Buong buhay niya ay ang papa niya ang namamalakad sa lahat ng ito. Never naman na magkwento ang papa niya ng business nito kapag nasa bahay. Hindi niya iniisip na darating ang araw na kailangan niyang harapin ang negosyong iniwan ng mga santilan sa kanya. At hindi naman siya makakatakbo kay Luis pagdating sa negosyo. Lalo nang walang alam ang tiyahin niya tungkol doon. Alam kong hindi madaling harapin ang trabahong hindi mo kinasanayan, Carmela. Pero lahat ng bagay ay natutuhan. Ani ni Robert na tila nahuhulaan ang nasa isip niya. Tumingin siya dito at ngumiti. Kung kailangan mo ng tulong ko, inire-recommend ako ang sarili ko. Isang sapilitang ngiti ang pinakawalan niya. Pagdating sa bahay, ay niyaya niya itong tumuloy. Subalit tumanggi ito. Nakita niyang nag-iiba ang kulay ng mukha nito. May dinaramdam ka ba, Robert? Isa akong doktor. Pwede kong iwinasiwas ni Robert ng kamay at ngumiti. Wala to. Nakalimutan kong uminom ng gamot sa ulcer. Pero okay ako. Iinom ako pagdating sa bahay. Sinundan niya ito na nag-aalalang tingin. At saka pa lang siya pumasok ng bahay nang mawala ang sasakyan nito sa paningin niya. Alas 7 ng gabi. Naroon silang dalawa ni Andre sa harap ng dining table at naghahapunan kung papaano pinaglalaroan ni Andre ang hinimay niyang karne sa pinggan nito ay ganun din ang ginagawa niya sa sariling pagkain. Ang kumain, nakasabay ang isang bata, ay nawawalan siya ng gana. Walang ganang ibinaba niya ang kutsara at tinidor sa kanyang pinggan at tuluyang huminto
na sa pagpipilit na kumain. Susubuan na kita, aniya rito. Kinuha ang kutsara nito upang subuan ng bata. Subalit, muli nitong inagaw ang kutsara. Ako lang, reklamo nito. Nagbuntong hininga siya, tumayo at dinala ang pinggan sa lababo at nagtimpla ng instant coffee. Sumandal siya sa counter at wala sa loob na pinanonood ang pagkain ni Andrea. Narinig niya ang langit-ngit ng mga sanga ng punong kahoy sa paligid ng bahay. Bagamat hindi umuulan, ay malakas naman ang hangin. Naisip niya na iyon yung lalaking gustong pumatay sa kanya. Sa nakalipas sa 3 araw ay wala nangyayaring aberya. Marahil ay tama si Eric. Baka magkaibang tao ang sumasalakay sa kanya sa Maynila at ang nananakot sa kanya rito sa Santa Clarita. Ang nangyaring sa aso ay gawa lamang marahil ng taong may diferensya ang isip. At ang lalaking nakita niya sa bintana ay iyon din ang marahil ang pumatay sa aso at nakatuwaan siyang takutin. Isa sa mga araw na ito ay itatanong niya kay Manang Pilipa kung may kakilala itong ganung uri ng taong gagala-gala sa resort at farma. Muli niyang dinala sa bibig ang tasa ng kape nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng bahay. Napaungol siya. Wala yatang tunog na hindi niya naririnig at hindi siya napapaigtad. Nagiging paranoid siya. Maliwanag ang paligid. Binuksan niya lahat ng ilaw sa buong kabahayan at kinandado niya lahat ng mga bintana at pinto. Hindi siya makapaniwalang magagawa siyang pasukin ng iisang tao sa bahay niya. Sa pelikula nangyayari ang gano'n. Subalit nagpatuloy ang kuluskos na naririnig niya. Humakbang siya patungo sa entrada sa pagitan ng sala at kusina at sinuyod ang tingin ang buong kabahayan. Ang antigong seradura ng pinto sa sala ay nakikita niyang umiikot. May nagbubukas. Kinapa niya sa bulsa ng pedal pusher niya ang baril. Kanina pa iyon mabigat sa bulsa niya, pero hindi niya iyon maihantad dahil kay Andrea. Naalala niya na ang kanyang lolo ay mayroon ganong barila. Kanina, matapos silang maihatid ni Robert, ay hinalungkat niya ang lahat ng drawers sa silid ng lolo niya. Nakita niya iyon sa maliit na drawer sa loob ng closet. Halos naghahabulan ang tibok ng puso niya. Maingat at walang ingis siyang lumakad palabas ng sala. Tuluyang inilabas ang barila. 2 kamay. Itinuon niya sa malaking pinto ang barila. Unti-unting bumukas iyon. Nakahanda na ang kanyang daliri para kalibitin ang gitilyo. Umawak ang pinto. Tuluyang bumukas ang pinto. Tumaas ang mga kamay ni Carmela. Hey! Wilson? Bulalas niya. Bigla ay nakaramdam siya ng relief. Nanlupaypay na ibiniba niya ang kamay na humahawak sa baril. And for the first time, na-realize niya na napakabigat pala ng baril na iyon. Napasandal siya sa hamba ng entrada at tinitigan ito na ang mga mata ay nakatutok sa baril na nasa kamay niya. Sunod-sunod ang paglabas niya ng hininga sa kanyang bibig. Gusto niyang tumakbo at pumaloob sa mga bisig nito. Damhin ang init na nagmumula sa dibdib nito. But it was ridiculous and absurd. Sa halip, nagkasya siya sa paghagod ng tingin sa kabuuan nito. Nakasuot ito ng casual na denim colored shirt. The sleeve ay nakarolyo sa siko nito. Nakapaloob ang polo nito sa kupas na pantalong maong. Nagbubutukan ang mga muscles nito dahil kitang-kita dahil hapit na hapit ang suot nito. Tumingin siya sa mukha nito. Napakagwapo nito. Kahit makikita sa mga mata nito ang pagod. Bahagya pa siyang nagulat nang tumakbo palabas si Andrea at matabig siya. Wilson! Sigaw ng bata
at tuloy-tuloy kay Wilson. Ngumiti ang lalaki, yumuko at kinarga si Andrea. Hello pal, namiss mo ba ako? Opo, namiss po kita ng sobra. Bulalas ni Andrea. Tumawa ito. Alam mo, may pasalubong ako sa'yo. Inginuso nito ang kahon sa may paanan na noon din lang napansin ni Carmela. Katulad ng promise ko sa'yo, binilhan kita ng TV. Tuwang-tuwang kumawala sa pagkakakarga si Andrea. Nagmamadaling pinagbubuksan ng kahon. Sinulyapan siya ni Wilson. Kumindat ito sa kanya at kita niya ang pagod nito. Pagkatapos ay binuksan ng kahon at inilabas ang isang 17 inches color television. Nanatili nakamasid sa dalawa si Carmela habang inilalagay ni Wilson sa isang mesa ang TV at inaayos. Si Andrea ang namili ng palabas at hindi nagtagal ay nakadapa na ito sa sahig at nanunood ng tahimik. Lumakad si Wilson patungo sa kinatatayuan niya. Nakatitig ito sa kanya. Sorry ha, nagulat yata kita. Sabi nito sa pamilyar na boses at napakasarap niyon sa pandinig. Narealize na lamang ni Carmela na namiss niya ang lalaki ng sobra. Hindi kasi ako nag-expect na ang bisita. Muling natuon sa baril ang tingin nito. Saan galing ang baril na iyan? Alam mo ba kung paano gamitin yan? Nakita ba ni Andre na hawak mo iyan? Sunod-sunod nitong tanong. At bago pa man lang makaisip ng isasagot si Carmela, ay nakuha nito mula sa kamay niya ang baril at sinuri iyon. Lumang uri ng baril, malaki at mabigat. Kung hindi ka train sa ganitong baril, baka makalabit mo yung trigger. Chances are, hindi ang target mo ang tatamaan mo, kundi ang dingding o kahit na anong kasangkapan dito. Nagbuntong hininga ito. Anyway, wala tong bala. Napasinghap siya. Akala niya kanina ay makakabaril siya ng tao. Pero nagkakamali pala siya dahil useless pala ang baril na iyon. Nakasimangot niyang binalingan ito. Ginamit ko lang yan para mantakot ng mga taong darating. Depensa niya. Anyway, paano ka nakapasok sa pinto? Nakalak yan. Hindi nakalak ang pinto. Matalim ang tingin ibinigay niya rito. Huwag ka nga magsinungaling, Wilson. Kami lang ni Andre ang naiwan dito. Kaya bago humapon, ay tiniyak ko nakakandado ang lahat ng pinto at mga bintana. Nasaan ang dalawa? Napuna kong wala ang sakin nila sa labas Sinabi niya rito kung nasaan ang tiyahin at ang nobyo nito. So, mag-isa ka lang? Tanong nito. Umiwas siya ng tingin at hindi pinansin ang pag-iinit ng pisngi niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Paano ka nakapasok ha? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Wilson. I'm telling you, hindi yun nakalak. Ulit nito. Humakbang patungo sa pinto at sinuri iyon. Tingnan mo. Itong lock, hindi nagwo-work. Dahil pinihit mo sa loob, inisip mo nakasusi na at hindi mo ginamit ang malaking barrel bolt. Sumunod siya rito sa pinto at tiningnan ang doorknob. Sinubukan niya iyon. Tama nga ito. Sandali siyang natilihan. Sa nakalipas na mga araw ay sira ang lock ng pinto at wala man lang nakapuna. Posible bang dahil sira ang lock, kaya nakapasok ang kung sino mang nagpipilit buksan ng pinto niya at hindi ginamit ni Luis ang barrel bolt dahil nga nasa baybayin si Eric at nang makarinig ang pagpasok ni Eric ay agad itong tumalilis. Napabuntong hininga siya at napaisip. Mabilis na isinara ang pinto at ginamit ang dalawang barrel bolts. Anong meron? May nangyari ba? Tanong ni Wilson na nag-aalala.
Hindi niya gustong salubungin ito ng galong balita. Isa pa, 4 na araw na mula na nangyari iyon. Tell me, may nangyari ba, Carmela? Muling tanong nito sa seryosong tinig. May nangyari ba sa nakalipas na mga araw? Panatag ang loob ko umalis dahil may kasama ka. Umiling siya at nakma siyang magkakaila ay inunahan siya nito. Carmela, kabisado ko na ekspresyon ng mukha mo. Lalo ako natatakot ka. Ano ang nangyari habang wala ako? Hinawakan siya nito sa braso at hinila pabalik sa kusina. Maupo ka at sabihin mo sa akin. Naupo siya sa silyang inilisan niya kanina at tumingin siya kay Wilson. Naghihintay ito ng sasabihin niya. Actually, nangyari yung gabing iyon bago tayo nagkita 4 days ago. In few words, sinabi niya sa lalaki ang nangyari. Nakakunot ang noo nito pagkatapos niyang sabihin iyon. At nakaligtaan mo sabihin sa akin yon? Tila nahihimigan niya ang galit at inis sa tinig nito. Pero baka nagkamali lang ako, Wilson. Depensa niya. Maaring si Eric lang ang nasa likod ng pinto. Pero nagduda ka na ipakita ko sa iyong hindi gumagana ang doorknob? Tanong nito. Hindi siya sumugot. Nalilito na siya sa mga nangyari. Iniba niya ang usapan. Akala ko ba'y umuwi ka ng Capistrano? Hindi ako dumaan ng Capistrano. Noong umaga umalis ako rito, nagtungo ako sa Lawag. Tapos nag-plane ako papuntang Manila. At nakabalik ako kanina tanghali. Tumango siya. Nagagalit ka pa ba? Mahina niyang tanong dito. Ilang sandali pa ay tinitigan siya ni Wilson. Not for long. May dahilan ka marahil para hindi sabihin sa akin ang tungkol kay Andrea. Ang ibig kong sabihin ay ang tungkol sa binitawan ko salita, tungkol sa pagtulong mo sa amin. Wala naman akong gustong ipahiwatig doon, Wilson eh. Alam ko, pabulong na sabi nito. Itinaas nito ang kamay at pinaglandas ang mga daliri sa pisngi niya. Naramdaman niya ang kakaibang haplos sa pisngi niya. Isang malaking pagpipigil sa bahagi niya ang huwag yumakap at pumaloob sa mga bisig nito. Sa halip, ibinalingan niya ang kaping nasa mesa at ininom iyon. Napangiwi siya ng malasahang maligamgam na iyon. Kumain ka na ba? May pagkain ako niluto. Offer niya sa lalaki. Tamang-tama. Nagugutom na nga ako. Dumaan lang ako kay naman ng Pilipa. Agad ako nagpunta rito na sabihin niyang naroon ka kanina umaga. At kasama mo yung accountant. Nag-iba ang tono nito sa huling 3 salita. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Carmela ang tono nito. Gusto niyang mapangiti dahil baka nagsaselos ito. Lumakad siya patungo sa counter at umabot siya ng pinggan. Binuksan niya ang drawer at kumuha roon ng kutsara at tinidor. Inilibot ako ni Robert sa buong parma kahapon. Hinila niya ang placement niya sa harap nito at inilagay roon ang pinggan. Pagkatapos ay inilabas ang pagkain mula sa microwave. Inilibot ako ni Robert. Panggagaya nito sa kanya. Halatang irritable ito. At sumama ka naman sa estrangherong iyon. Sa pagkakataong iyon, ay hindi nito itinago ang disgusto sa tinig. Napangiti siya. Gusto niyang pahabain ang pantasya. Siguro nga, nagsaselos na ito. Actually, na-enjoy ko yung pagtutur niya sa akin. Ipinakita niya sa akin ang plantasyon ng tabako. Hindi ko akalain may ganun akong pag-aari. At saka, hindi siya estranghero, Wilson, no? Apo siya ni Manong Ponso.
Carmela, hindi ka lumaki sa bayang to. Lahat ng tao dito, estranghero para sa'yo. Lalong lumawak ang ngiti niya. Halos natitiyak na niyang nagseselos ito. Humarap siya at inilapag sa harap nito ang bandehado ng ulam at kanina. Robert is a perfect gentleman. Wala ka dapat ipag-alala. Gentleman. Pabulong na sabi nito na halos ito lang nakarinig. Pero narinig ni Carmela iyon. Tumawa siya. Naiinis na tumingin sa kanya si Wilson at bumuntong hininga. Nakita niya ang mga muscles nito sa panga na halos para nang gagaliitin na. Matalim ang mga matang tinitigan siya bago nagsalita. Dinala ko sa Maynila ang patalim na ginamit sa aso. Iyon ang dahilan kung bakit balikan ako sa loob na mahigit 2 araw. At hindi ko pa nakikuha yung result. Result ng fingerprints. Itatawag iyon sa akin ni Kiela. Nagsalin ito ng pagkain sa pinggan. Ibinagsak niya ang sarili sa silya. So much for her fantasy that he was jealous. Everything was all about his obsession to protect her and Andrea. Ilang beses sumubo si Wilson bago muli nagsalita. Dinampot ang linya napkin at nagpunas ng bibig. May sinabi si Kel tungkol sa patalim ng makita niya iyon. Ano daw? Halos napalakas ang boses niya sa narinig dito. 2.5 years ago, patuloy nito, sa site na aksidente ng mga magulang mo, ay may natagpo ang patalim na ganong klase. Sa agpungan ng blade at ng puluhan ay maliit na tatak na I. Binaliwala iyon ng mga investigador sa pag-aakalang pag-aari iyon ng papa mo. Di ba ang pangalan ng papa mo ay Prime? Ni hindi makuhang tumango si Carmela. Pinanawa ng kulay ang mukha niya. Gumitaw ang isang patalim sa isip niya. Kumikislap iyon mula sa sikat ng araw. Bumubulag sa kanya. Nahinto sa pagsubo si Wilson nang mapo na ang pamumutla niya. Ibinaba nito ang tasa sa mesa. O bakit? Okay ka lang ba? Hindi niya makuhang sumagot. Ang eksena ng nangyari aksidente sa kanila ng mga magulang niya ay unti-unti nagbabalik at lumilinaw sa isip niya. Sinapo niya ng 2 kamay ang mukha. Nilapitan siya ni Wilson. Carmela, I'm sorry. Hindi ko gustong ipaalala sa iyo ang mga nangyari sa mga magulang mo. Hindi yun ang intensyon ko kaya ko nasabi ang Wilson. I remembered. Usal niya sa gumagaralgal na tinig. I remembered what happened that day. Carmela, I remember the doctor said something about you, not remembering exactly what happened. Naupo ito sa silyang katabi na sa kanya. Pero ipinapaalam sa iyo ang lahat ng iyon, Carmela. Alam ng lahat kung paano nangyari ang aksidente. Wilson, I know my parents died in that road accident. And I was with them. Natatandaan ko nang tumalon ako mula sa kotse. At ang sakit na nararamdaman ko nang bumagsak ako sa lupa. Pero iyon lang ang nai-retain sa memorya ko. Iyon din lang alam ng lahat. What happened to me was called traumatic amnesia, Wilson. Though, I'm glad about it because it helped me forget what happened to my parents. I couldn't escape the nightmares. Mga malalaking trosong nag-uunahan at dinadaganan ng mga magulang ko. At sa panaginip ko, ay may sumisigaw ng pangalan ko. Hinahanap ako. Iniisip ko ang papa yun. Napahikbi siya. Hindi mo alam kung gaano ako pinahirapan ng mga panaginip na iyon sa buong taon. Yung guilt, yung lumulukob sa akin dahil buhay ako at sila lang ang nawala. Tumingin sa kanya si Wilson at ginagap ang kanyang mga kamay. Nagsalita ito. I know the feeling, Carmela. I know.
Wilson, I remember now, aniya, at tumitig ito sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito kung ano yung nararamdaman niya ay same din dito. At alam niya kung bakit. Nararamdaman din niya na nasasaktan ito para sa kanya. Sa sasakyan namin, katabi ako ng papa sa harap. Si mama naman nasa likod dahil gusto niyang tumulog ng araw na iyon. Lahat kami ay puyat dahil sa vigil ng lolo. Si mama, dahil nga kamamatay lamang ni lolo, gusto niya magpahinga. Habang natutulog sa likod ng mama, tuwang-tuwa ako. For the first time, na-appreciate ko ang view sa daan at nililipad ang buhok ko malakas ang hangin. Ang huling pagkakataon nakasakay ako sa sasakyan ay noong manalo sa mayoral race si lolo. Tuwang-tuwa pa nga si papa nang makita ako sa mga ginagawa ko. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Pero may napansin ako. Nang lingunin ko ang pinagalingan namin sa taas ng burol, nakita ko ang trailer truck. Puno iyon ng troso. Tumigil siya sa pagsalita at humugot ng isang buntong hininga. Nakita ko ang isang lalaki. Nasa ibabaw siya ng mga troso sa trailer. Carmela, walang lalaki ng araw na iyon. Putol ni Wilson. It was only the driver. Dinala siya sa ospital, pero namatay din at wala siyang kasama. Malalaman namin yun kung mayroon. Umiling siya at kinontra ito. Wilson, I'll swear, may nakita akong lalaki. And I remember it now. Nakaupo siya at parang may tinitingnan sa mismong mga troso. Tumingala si Carmela at tila inaalala ang mga pangyayari. Hindi ko matiyak kung anong ginagawa niya. Nasa itaas ng daang pinanggalingan namin ang trailer truck at nasa ibaba na kami. Nung malapit na kami lumiko, nakita ko ang takot kay Papa dahil yung mga troso ay gumugulong na sa amin mula sa bundok. Tinakpan ni Carmela ang bibig upang huwag makalabas ang pag-iyak. Hinawakan siya ni Wilson sa mga braso. There's no need to go through with this, sweetheart. Subalit ang mga alaalang matagal na nakatago ay nag-uunahan sa pag-alpas. Hindi makuha magpreno ni Papa at umatras dahil palusong ang daan. Hindi niya makuha ang bilisan ng pagpapaandar para maiwasan ang mga troso. Nag-uunahan ang mga troso sa paggulong sa mismong dadaanan namin. At nakita ko sa mukha ni Papa ang takot, pag-alala. Nang tumingin siya sa mama, doon na lamang nakita ko yung pagtulo ng luha niya. Nilingon ako ng Papa at inutusan niya ako na tumalon at iligtas ang sarili ko. I was horrified. Hindi ako makabibo. Dinukuha ng Papa ang door handle at binuksan iyon. At bumagal siya ng konti. At sinigawan niya ako na tumalon na ako para hindi niya kami makasama mamatay. Tuluyan na siyang magulgol ng iyak. Inilapit naman ni Wilson ang katawan nito sa katawan niya para yakapin siya. It's alright, love. It's alright. Nanatili siya sa mga bisig nito sa mahabang sandali. Kino-comfort siya ng mga bisig nito. Ibinuhos niya sa dibdib nito ang lahat ng damdamin sa pagkawalan ng mga magulang. Ang kamay ni Wilson ay bumaba tumaas sa likod niya. Makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang kumawala. Nagpagulong-gulong ako sa gilid ng daan pababa. Kung wala mga pumupunong damo, ay baka nagtuloy-tuloy ako sa ibaba ng bangin. Bumingi sa akin ang ingin ng mga troso at ang pagtama ng mga iyon
sa sasakyan ng mga magulang ko. Ang ibang troso ay nagtuloy-tuloy sa bangin at hindi kalayuan sa mga damong pinagkakapitan ko. Sobrang sakit ng katawan ko noon. Alam kong ang dami kong galos, pero gusto kong puntahan ng mga magulang ko. Ginapang ko papanghik habang kinakapitan ng mga damo. Nasa gilid na ako sa itaas na makita ko ang lalahang iyon na tumalon sa pagitan ng mga troso. Sisigaw na sana ako kung hindi ko lang nakita yung kutsilyo sa kanyang kamay. Kumikislap iyon sa sikat ng araw at nagbabulag sa akin. Sa nanlalabo kong isip, nagtataka ako kung bakit siya may patalim. Huminto siya sa mismong sasakyan at sumilip. Pagkatapos ay nagpalingalinga. Sumigaw siya. Isinisigaw niya ang pangalan ko. Nag-echo iyon sa buong kabundukan. Hinahanap niya ako. At the same time, nakataas yung kutsilyo na hawak-hawak niya. Pagkatapos ay bigla siyang natilihan. Kung binitawan niya o nabitawan ng patalim, hindi ko alam. Tumakbo siya pabalik sa pinanggalingan niya. At bigla siyang nawala. Makalipas sa ilang sandali, ay may dalawang motoristang dumating. Nakilala mo ba siya, Carmela? Tanong ni Wilson sa professional na tinig. Ang mukha nito ay kitang-kita ang pag-alala at galit. Umiling siya. May dugong tumutulo sa mukha ko. May mga halaman nakalagay sa pilikmata ko. At ang refleksyon ng araw sa patalim na hawak niya ay tila bumubulag sa akin. Dinampot ni Wilson ang baso ng tubig at dire-diretsong ininom. Pagkatapos ay tumayo, nagpalakad-lakad. Narito ang taong gustong pumatay sa iyo, Carmela. Maya-maya ay sabi nito. Ang tanong lang, bakit? Anong motibo niya? Nangihina, pagod, at natatakot, umiling siya. Iyon nga yung hindi ko alam. Iyon ang $1,000,000 question, Wilson, na gusto kong masagot. May ilang sandaling tinitigan siya nito bago nagtanong. Kung nagkataong namatay ka, kanino may iiwan ang minana mo sa mga magulang mo at sa lolo mo? Napahinto siya. Wilson, bakit naman ganyan tanong mo? Sweetheart, people kill for money, even for less. And what you have here is enough to keep you comfortable for life. Tumayo siya. Hindi. And this is ridiculous. Hindi magagawa ni Luis yun sa akin. Bigla siyang natigilan. Napatitig siya kay Wilson. Nalito. Bakit naisip mo ang tiyahin mo? Sila lang yung kamag-anak ko na meron ako eh. Nagugulhang sabi niya. Hindi, Wilson. Hindi ako maniniwalang gagawin ni Luis sa akin yun. Carmela, hindi ko sinasabi iyon. Gusto ko lang ilahad ang lahat ng posibilidad. Everybody is a suspect. At iisa lang ang maaari natin tukuyin kung bakit may nagtatangka sa buhay mo. Ang salaping minana mo mula sa mga magulang at lolo mo. Lumakad siya palabas sa sala. Suddenly, ay nakaramdam siya ng pagod. Ihanda ko ang silid mo sa taas. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung gusto ko dito palipas ang gabi? Tumingin siya sa lalaki at pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Umalis ka na lamang na walang paalam, na para bang hindi ako nag-i-exist. At dumating ka ngayon. At sana alam ko kung bakit. Naghihintay siya ng oras na iyon. Umaasa ng sagot nito. Pero nanatili itong nakangiti. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Ano man ang dahilan nito,
ay pinagpapasalamat niya. She felt safe with him, para itong magic shield na naglalaan ng protection sa kanya. Sinundan ni Wilson ng tingin ang pagpanghik ni Carmela. Hindi rin niya alam kung bakit. Ang tanging alam niya ay laman ng isip niya sa Carmela sa nakalipas na 2 araw. At bagamat nabigla si Carmela nang sumungaw siya sa pinto kanina, ay agad na nahalinan iyon ng pananabik. May pakaramdam siya na gusto nitong tumakbo kanina para yakapin siya. Gusto niya mag-isip. Gusto niyang sabihin dito na kung gaano na-miss niya ang babae. Na-miss niya ang lambot nito at gusto niya halikan muli ang matamis na labi nito.